Magandang araw, Miss Aya. Ako si Sylvia ng Parañaque. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasang hindi ko akalaing mangyayari at siyang magpapabago sa pananaw ko patungkol sa ibang nilalang. Sanay ako sa syudad, sa mall, sa kape, sa wifi at sa ingay ng traffic. Kaya naman nang sabihan ako ng aking ina na magbabakasyon kami sa probinsya ng Capiz kung saan naninirahan ang abuela ko, parang gusto kong himatayin. Ma, isang buwan? Sa bundok? Hindi ba't walang kuryente doon? Anong gagawin ko doon? Reklamo ko habang tinutupi niya ang mga damit ko. Anak, may importanteng gagawin ng tatay mo. Kaya't kailangan nating magbakasyon pansamantala. Tsaka para iwas stress na rin. Alam kong marami kang problemang pinagdadaanan nitong mga nakaraan. Maganda na rin to para makapagliwaliw ka. Ay nako, baka lamok nga lang ang kumagat sa akin, ma. Mas stress na ako ng sobra. Huwag ka nang magreklamo, anak. Minsan nga lang tayo makauwi roon. Ay, bahala kayo. Dahil sa buo na ang pasya nila, wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod. Makalipas ang ilang araw at noong dumating na kami sa probinsya, pagbaba namin sa terminal ng Capiz, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Parang bumagal ang oras. Sinalubong kami ni Lola Rosa. Masigla pa rin kahit maputi na ang buhok. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nako, Sylvia. Dalagang-dalaga ka na. Pero ano itong suot mo, iha? Akala mo'y pupunta ka sa dagat eh. Wala namang resort doon sa baryo. Natatawang puna niya. Lola naman, summer outfit lang to. Sabay kuha ko sa salamin at inayos ang buhok. Kaagad na nga kaming bumiyahe papunta sa baryo kung saan nakatira ang abuela ko. Pagkarating namin at noong makapasok na ako sa lumang bahay, agad akong nakaramdam ng paninibago. Kahit malinis at maaliwalas, may kung anong pakiramdam na parang may nakamasid. Ma, parang may ibang presensya dito sa bahay ni Lola. Bulong ko kay mama habang inaayos ang kulambo. Ay nako, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka na lang. Hindi ko na nga pinansin pa. Akala ko'y dala lang ng pagod. Kinabukasan, inaya ako ng pinsan kong si Mika na mag-igib ng tubig sa may ilog. Sa una, tumanggi ako. Alam kong maarte ako at hindi ako sanay sa mabigat na timba at putik. Sylvia, wala kang choice. Kung gusto mong maligo, dapat matuto kang mag-igib. Sabi niya sabay hatak sa akin. Pagdating sa ilog, habang nag-iigib si Mika, napalayo ako ng tingin. Sa kabilang bahagi ng ilog, may nakatayo. Isang lalaking maputi, malinis ang pananamit, at may kakaibang aura. Hindi siya mukhang taga rito. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Nang magtagpo ang paningin naming dalawa, ngumiti siya. Maya-maya pa'y, namalayan ko na lang na bigla na siyang nakalapit sa amin. Magandang hapon. Sabi niya, napatingin ako sa paligid. Wala akong kasama kundi si Mika na abala sa tubig. Kaya naman nasisigurado kong ako ang binabati niya. Magandang hapon. Sagot ko nang medyo nahihiya. Dito ka lang ba? Bakasyon lang. Taga Maynila ako. Ako si Sahiro. Sylvia. Ngayon lang kita nakita dito oo nga pala. Kasi ngayon lang ako napunta dito. Napakamot ako sa bato ko at nahiya bahagya. Ayos lang. Pero tama ka. Hindi ako palaging nagpapakita. Nakangiting sagot niya. Napakunot noo ako. May kung anong kakaiba sa pagkakabanggit niya. Pero hindi ko pinansin. Gwapo siya, malinis, mabango kahit nasa tabing ilog.
Simula noon, tuwing hapon, bumabalik ako sa ilog at nandoon siya palagi. Palagi kaming nagkikwentuhan. Madalas tungkol sa mga bagay na simple, mga ulap, halaman, at mga kwentong baryo. Minsan tinanong ko siya, Sahiro, hindi ka ba busy? Wala ka bang ibang ginagawa? May panahon ako para sa'yo. Ang corny mo talaga. Pero totoo. Totoo nga. Seryoso din ang tanong ko. Wala ka bang ibang ginagawa? Kasi parati ka na lang nandito. Para sa'yo, wala. Kapag nandito ka, dapat narito din ako. Hindi na ako nakasagot pa. Napatingin na lang ako sa malayo para ikubli ang mga pisngi kong namumula na. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko'y ligtas ako sa presensya niya. Hindi ko ramdam ang lungkot, ang ingay ng utak ko, ang pagod ng lungsod sa tuwing kasama ko siya. Para akong nasa ibang mundo. Pero makalipas ang ilang linggo, napapansin ni Mama at Lola na nag-iba ako. Anak, bakit parang wala ka sa sarili? Tanong ni Mama habang nag-aalmusal kami. Pagod lang po, Ma. Sagot ko, pilit kong tinatago ang ngiti. Nang mga sandaling yun ay iniisip ko kasi si Sahiro. Si Lola, tahimik lang. Pero napapansin kong palagi siyang nakatanaw sa bintana tuwing hapon. Tila may hinihintay. Isang hapon, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may tumatawag sa akin mula sa labas. Lumabas ako nang hindi nagpapaalam. Dumiretso ako sa ilog. Doon ay nakita ko si Sahirong naghihintay. Sylvia, namiss kita. Bungad niya nang magkalapit kami. Hala, parang ako lang yun ah. Biro ko sa kanya. Tumawa siya ng mahina. Kung pwede lang, hindi na kita papaalisin. Ganyan ba talagang mga lalaki rito? Mahilig kayong magpakilig? Hindi hindi ako katulad nila. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako gaya ng mga taong kilala mo, Sylvia. Pero hindi mo kailangang matakot. Hindi ako nakasagot. Sa halip, umupo ako sa damuhan. Umupo rin siya sa tabi ko. Tahimik kaming nagmasid sa ilog. Hanggang sa naidlip ako. Paggising ko, gabi na. Wala na si Sahiro sa tabi ko. Agaran akong napalingon sa paligid nang makaramdam ako ng takot. Hindi ko akalaing bigla-bigla akong iiwan ng lalaking yun. Kaya naman agad akong tumayo at tumakbo pa uwi. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob ng bahay, sinalubong ako ni Lola sa pintuan. Saan ka galing? Sa ilog po. Apo, huwag ka nang babalik roon. Bakit po? Hindi sumagot si Lola Rosa. Bagkus ay sinabihan niya akong pumasok na sa loob ng bahay at nag-aalala na ang mga magulang ko. Kinabukasan, masama na ang pakiramdam ko. Nilalagnat ako, nanghihina, wala akong ganang kumain at naninikip ang dibdib ko na para bang laging pagod. Tahimik lang ang abuela ko pero nakita ko ang matanda na sa pagkakaalam ko ay isang albularyo sa kabilang baryo. Dinala nila ako sa harap ng altar. Pinainom ng salabat na may dahon ng alagaw. Pinahira ng langis ang noo ko. May engkanto na humahawak sa kanya. Hindi basta ang pagkakabihanin nito. Pinapasok na siya sa panaginip. Kinukuha na paunti-unti ang kaluluwa niya. Sabi ng matandang babaeng albularyo. Napakunot ang noo ko. Hindi siya masama. Si Sahiro, mabait siya. Hindi niya ako sinasaktan. Ibig sabihin, totoo nga ang sinasabi ng matanda. Hindi na tao ang kinakausap mo, Sylvia. Sabat ni Lola. Nag-usap pa sila ng albularya at kung ano-anong masasamang salita ang ibinabato nila patungkol sa lalaking nakakausap ko sa may tabing ilog. At ayon sa kanila,
Isa itong masamang engkantong nagnanais kunin ako. Napaiyak ako. Hindi ko alam kung pagmamahal ba. Umahi ka ang nararamdaman ko. Pero alam kong iba ang ginawa ni Sahiro sa puso ko. Habang lumalalim ang lagnat ko, parang naririnig ko siyang tinatawag ako mula sa labas. Nais ko man siyang lapitan o puntahan. Wala akong magawa. Ikinulong nila ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nakakulong sa kwarto. Palaging madilim kahit umaga. Ang bintana, palaging nakasarado. At kahit basang-basa na ng pawis ang katawan ko, giniginaw pa rin ako. Hindi na ako pinapalabas ni Lola. Ni ang pinsan kong si Mika, hindi ko na nakakausap. Ang aking ina, palagi akong binabantayan. Pero ramdam ko ang takot niya sa mga mata. Sylvia anak, kumain ka kahit kaunti lang. Pakiusap niya habang isinusubo sa akin ang sabaw na mainit. Umiling lang ako at napaiwas ng tingin. Ayoko ma. Parang hindi ko na kayang lunukin kahit tubig. Anak naman. Ma, napapagod na ako. Ayoko na. Umiiyak si mama sa tabi ko. Napatakip na lang siya ng bibig para pigilan ang pag-iyak niya. Lumapit si Lola. Dala ang palanggana ng tubig na may mga dahon, asin, at isang puting tela na basang-basa ng kung anong likido. Nay, parang hindi na siya si Sylvia. Tignan mo ang mga mata niya. Parang laging lumulutang. Huwag kang bibitaw, iha. Hindi natin siya ibibigay. Hindi siya sa kanila. Sa kanila? Lola, sino ba yung sa kanila na palagi mong sinasabi? Kasama ba si Sahiro sa kanila? Napatingin sa akin si Lola. Napakapit siya sa gilid ng kama. Malalim ang tingin niya. Parang pilit niyang sinasala kung totoo ba ang naririnig niya. Sigurado ka bang Sahiro ang pangalan niya? Marahang tanong niya. Oo, Sahiro ang pangalan niya. Kaibigan ko siya. Hindi niya ako sinasaktan. Lola, palagi niya akong pinapakinggan. Kaya bakit lagi niyong pinagdidiinan na masama siya? Kung engkanto man siya, alam kong may kabutihan sa kanya. Hindi ako sigurado kung bakit ako umiiyak habang sinasabi to. Marahil dahil kahit alam kong mali, hindi ko maitanggi. Mahal ko siya. Pero sa likod ng damdaming yun, may bumabato sa akin ng takot. Takot na hindi ko maintindihan. Hindi siya masama, Lola. Hindi siya nananakit. Hindi mo lang alam, Sylvia. Hindi mo pa nakikita kung sino siya talaga. Pero totoo siya. Totoo yung nararamdaman niya. At ako, hindi ka na niya pakakawalan pa, Sylvia. Sa oras na mahawakan ka niya. Hindi na ako nakipagtalo pa sa abuela ko. Alam kong buo na ang paniniwala nilang masama ang mga engkantong nakikipag-ugnay sa mga taong nabubuhay sa mundo. Kinagabihan, habang nakapikit ako sa ilalim ng makapal na kumot, narinig ko ang tinig niya. Maamo, malamig, parang simoy ng hangin sa gabi. Sylvia. Nagmulat ako. Wala siya sa loob ng kwarto. Pero naroon siya sa diwa ko. Sa bintana ng isip ko, nakatayo siya sa may ilog. Nakangiti, mahinahon at napakaamo ng muka. Halika na. Pagod ka na. Hindi ba ako ang pahinga mo? Tumulo ang luha ko. Gusto kong tumayo. Gusto kong sumunod. Pero may humihila sa akin pabalik. Sa katawan ko, sa kama, sa bahay at lalong-lalo sa dasal. Maya-maya pa'y pumasok sa silid si Lola. Kasunod niya ang isang matandang lalaking may puting bigote at hawak-hawak ang isang mahabang tungkod. Siya na ang tinawag ko. Kung hindi si Ka Elias, wala na tayong ibang malalapitan. Lumapit si Ka Elias. Tumingin sa akin na para bang binabasa ang kaluluwa ko.
Matagal na siyang tinatabihan, Manang Rosa. Ngayon lang lumabas ang tunay na hangarin ng nilalang. Hindi siya nilalang. Kaibigan ko siya. Hindi siya masama. Sigaw ko at nagpupumilit bumangon. Hindi mo siya kaibigan. Minarkahan ka na niya bilang isa sa mga biktima niya. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi siya ganyan. Hindi ganyan si Sahiro. Napapahikbi na ako. Hindi ko na alam kung pinagtatanggol ko siya o ang sarili ko. Lumapit si Lola. Pinunasan ng pawis sa noo ko. Saka mahinang bumulong. Apo, minsan kahit mahal natin, kailangang palayain. Lalo na kung hindi sila para sa mundong ito. Doon ako tuluyang naiyak. Ang sakit sa dibdib ko ay mas higit pa sa lagnat. Para akong pinupunit sa gitna. Maya-maya, sinimulan na ni Ka Elias ang kanyang paghahanda. Inilatag ang puting tela sa paanan ng kama. Isang luma at may lamat na salamin ang inilagay sa gitna nito. Sa tabi, isang mangkok ng langis at dahon ng alagaw. Pati buto ng nyog na parang pinakuluan sa abo. Nag-aabang siya sa labas. Dito lang sa paligid ng bahay. Hindi siya makapasok hanggat buhay ang dasal. Pero matalino ang engkantong yun. Hindi basta-basta. Kaya kailangan natin ng lakas mula sa kanya mismo. Tulungan mo ang sarili mo, Sylvia. Ipaglaban mo ang sarili mo, Apo. Sa labas, nagsimula ng humangin. Umuugong ang bubong. Kumakalabog ang mga bintana. Umipintig ang mga ilaw ng gasera. Si Mika, nananalangin sa sulok habang nanginginig sa takot. Sa gitna ng ritual, nagsalita si Ka Elias. Engkanto, pakinggan mo ako. Hindi mo pag-aari ang kaluluwa ng batang to. Lumaya ka. Biglang tumigil ang hangin at sa gitna ng katahimikan, isang malamig na boses ang narinig naming lahat. Mahal ko siya. Napalingon kami. Walang taong naroon. Pero umaalingaw sa buong paligid ang tinig. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Hindi siya sa iyo. Hindi mo siya kauri. Hindi mo alam kung gaano siya ka-espesyal. Lumalaban na siya. Hindi mo siya madadala. Muling nanginig ang buong bahay. Nagsipagtilian ang mga pusa sa labas. Ang lampara, halos mamatay na ang apoy. Lalaban kami. Lalaban ako sa iyo. Sahiro, niloko mo ko. Kaya nararapat lang nalayuan na kita. Hindi tama ang pagmamahal na nararamdaman ko. Bulong ko. Bigla akong nawala ng malay matapos kong sabihin yun. Sa panaginip, nakita ko si Sahiro. Nakatingin lang, malungkot, walang ngiti. Patawarin mo ko. Ginusto ko lang na makasama ka. Kahit sandali. Bakit ako? Dahil sa dami ng ingay ng mundong to, ikaw lang ang tahimik na nakakita sa akin. Hindi ko na siya nasagot. Parang tinangay ang lahat ng salita ko. Parang unti-unti siyang lumalayo. Nalulusaw sa liwanag. Paalam, Sylvia. Nagising akong mag-isa. Wala si Mama sa tabi ko. Umaga na. Tahimik ang paligid. Wala na ang bagyo. Wala na rin ang tinig. Nang dumating si Lola, bitbit niya ang mainit na sabaw na nakalagay sa mangkok. Apo, kamusta ang pakiramdam mo? Pagod po. Pero parang magaan ang dibdib ko. Wala na siya. Nagpaalam na kagabi. Hayaan mo tuloy-tuloy na ang paggaling mo. Eto, mainit na sabaw. Humigop ka nang magkaroon ng laman ng tiyan mo. Inilapag ni Lola ang bitbit niya sa tabi ko. Saka muling nagpaalam at sinabing may gagawin siya sa kusina. Tawagin ko lang umano siya kapag may kailangan pa ako. Tanging pagtango lang ang naging tugon ko sa kanya. Habang nakatitig ako sa mainit na sabaw, naramdaman kong tumulo ang luha ko.
Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkawala. Ilang araw pa akong nagbabaka sakaling makita ulit si Sahiro. Pero ni anino niya ay wala. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko. Parang unti-unting dinudurog ang puso ko. Pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay ko. Hanggang sa isang gabi, tahimik na ang buong paligid. Maliban sa mahinang tunog ng kuliglig sa may tabing gubat. Nakahiga ako sa banig sa silid ng lola. Nakatitig lang sa kisame habang pinipilit ipikit ang aking mga mata. Pagod na ang katawan ko pero gising na gising ang puso ko. Parang may hinihintay o may gustong balikan. At sa dahan-dahang pagdalaw ng antok, unti-unting nawala ang kisame ng bahay. Napalitan ito ng kulay asul na liwanag, malamig at mapayapa. Para bang niyayakap ako ng hangin. Nasa ilog na naman ako. Sylvia. Lumingon ako. Nakatayo siya sa paborito naming pahingahan. Tulad ng dati, ang gwapo niya pa rin sa paningin ko. At hinding-hindi magbabago yun kahit kailan. Habang tinititigan ko siya, napansin ko ang lungkot sa mga mata niyang pilit na itinatago sa mga ngiti. Sahiro, ikaw nga. Ani ko habang unti-unting nilalapitan siya. Bakit ngayon ka lang ulit nagpakita sa akin? Nag-iipon lang ng lakas. Kasi, kailangan ko nang magpaalam sa'yo. Kailangan na kitang pakawalan. Kailangan na kitang iwan. Napahinto ako. Biglang bumigat ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Anong kailangan mo na akong iwan? Lumapit siya sa akin. Malapit na malapit. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa paligid niya at ang kakaibang init na lumalabas sa kanya. Sylvia, minahal kita sa paraang hindi ko inakala. Hindi ko ginustong saktan ka. Ngunit hindi ka para sa mundo ko. Gaya ng hindi ako para sa'yo. Pero mahal din kita. Araw-araw kitang hinihintay. Kahit nasasaktan ako. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit bigla kang nawala. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. At ako, ikaw rin ang laman ng bawat gabi ko. Bawat bulong ng hangin, ikaw ang panalangin ko. Pero hindi natin maaaring ipilit ang hindi itinakdang magtagal. Pero bakit? Bakit mo pa ako minahal kung sa huli mawawala ka rin naman? Bakit mo hinayaang mahalin kita? Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit, buhay, totoo. Upang matutunan mong magmahal, kahit masakit. Para matandaan mong minsan, sa tabi ng ilog may isang nilalang na nagmahal sa'yo ng tapat at buo kahit ipinagbabawal. Hindi kita malilimutan. Kahit pa sabihin nilang panaginip ka lang. Kahit tawagin nila akong baliw. Ikaw ang totoo sa buhay ko, Sahiro. Ikaw ang sagot sa mga tanong ko. Dahan-dahan niyang binitawan ng kamay ko. Patawad kung ginulo ko ang tahimik mong mundo. Pero sa mundong pinagmulan ko, ang pagmamahal ay pagbitaw rin. Huwag kang magpaalam. Pakiusap kahit sa panaginip lang. Manatili ka. Kapag naramdaman mong umihip ang malamig na hangin sa pisngi mo, alalahanin mong ako yun. Hindi na kita muling guguluhin, pero lagi akong narito. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Nagising akong may luha sa mga mata, pero magaan na ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita, pero alam kong totoo siya. At sa puso ko, hindi siya kailanman mawawala.